We must not squander the patience of the Lord by continuing in our sin and unbelief. Huwag po nating aabusuhin ng biyaya at habag ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin ang panahon na binibigay pa niya sa atin upang maituwid natin ang ating mga buhay kung ito hindi naaayon sa kanyang kalooban, o di kaya naman huwag po nating sayangin ang panahon na meron tayo at gamitin natin ang ating mga buhay to proclaim the gospel to many people. Kasi alam po natin mga kapatid na walang ibang pag-asa ang mga tao kundi ang ebanghelyo ni Kristo. Ang pagbasa po natin sa umaga na ito ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 3 verses 1 to 9. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, 2 Peter chapter 3 verses 1 to 9. Ito po ang sinasabi, "This is now the second letter that I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by way of reminder, that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, 'Where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation.' For they deliberately overlook this fact that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and through water by the word of God. And that by means of these, the world that then existed was deluged with water and perished. But by the same word, the heavens and the earth that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po ay makakaupo na. Tayo po'y magsimula sa isang panalangin. Amang banal, salamat po sa pagkakataon na muli mo pong ibinigay sa amin upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Turuan mo po kami, O Diyos, upang nang sa ganon, sa umaga na ito ay maluwalhati lamang po namin ang iyong dakilang pangalan. Patibayin mo po ang aming pananampalataya. Mangusap po kayo sa amin. At habang kami po ay taimtim na sumasamba sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga salita, pangangaral ng inyong mga salita, puspusin mo po kami ng kagalakan. Maghari po kayo sa aming kalagitnaan. Purihin ang pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, magandang umaga po. Nagpapatuloy po tayo sa ating sermon series sa sulat ni Apostol Pedro sa kanyang pangalawang liham. At ang pamagat po ng ating pagtalakay sa umaga po na ito ay When Scoffers Comes Scoffing In, the Judgment and Delusion of False Teachers. Yan po ang ating pag-aaral mula po sa huling kabanata ng liham ni Apostol Pedro dito po sa 2 Peter. Alam niyo po mga kapatid, no, napakadaming mga bagay na i-discuss po si Apostol Pedro sa kanyang liham dito sa 2 Peter. At natunghayan po natin sa mga nakalipas po nating pag-aaral na ang main focus ni Apostol Pedro sa kanyang pagsulat, sa kanyang pangalawang liham, ay para bigyan ng babala ang mga mananampalataya patungkol sa pagdating ng mga bulaang guro. In chapter 1, mababasa po natin na bago niya sinimulan, no, nabigyan sila ng babala kung ano yung magiging gawain ng mga false teachers, binigyan niya muna ng mga aral at mga katotohanan ng kanyang mga mambabasa upang nang sa ganon, masiguro nila na sila nga ay tunay na mga mananampalataya. Yan din po ang pamagat ng ating sermon series at ang buong tema ng ating simbahan
dito po sa GCF Pampanga, confirming our calling. So napakadaming mga bagay na sinabi si Apostol Pedro. Napakadaming mga bagay na itinuro siya, binigyan niya ng babala upang ihanda ang mga mananampalataya sa pagdating ng mga bulaang guro at ihanda din sila para sa mga persecution na daraanan nila bilang mga mananampalataya. Now, finally, dito po sa chapter 3, ready na si Apostol Pedro na bigyan ng conclusion o ng wakas ang kanyang liham. So the apostle spent the large segment of his letter by warning the believers about the coming of false teachers and by describing their method, message, and their lifestyle. So hindi talaga maliligaw ang mga mambabasa ni Apostol Pedro kasi binigyan niya ng diin. Ito ang itsura ng mga false teacher. Makikita natin yan sa mensahe na kanilang itinuturo. Ito'y taliwas sa mga aral ng Biblia. Ito ay nagdi-deny sa persona at gawa ng Panginoong Hesus. Makikita din natin ang kanilang method. Ano ba yung method ng kanilang pagtuturo? They are manipulating people. They are twisting the scripture. Siguro yung pinaka-obvious na sila ay mga false teacher ay yung kanilang pamumuhay. Pamumuhay na wala sa kabanalan at lihis sa malinaw na sinasabi ng Biblia patungkol sa pamumuhay na dapat taglay-taglay ng mga mananampalataya. Lalong-lalo na ang mga nagsasabi na sila'y mga tagapagturo ng banal na kasulatan. Peter will end his letter by reiterating to his readers the instructions and warnings that the prophets and apostles have wrote. Once again, bago niya tapusin itong kanyang liham, nagsabi si Apostol Pedro, paaalalahanan ko kayong muli. Ibabalik niya sila sa mga sulat at mga pagtuturo ng mga propeta, gayon din naman sa mga sulat at pagtuturo ng mga apostol. Kasi nasulat na ang mga bagay na ito, kaya naman ibinabalik sila ni Pedro. Pinapaalalahanan sila ni Pedro sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanila sa mga aral na tinanggap na nila sa mga sulat ng mga propeta at ng mga apostol. So once again, inulit ni Pedro, he repeated this to remind them that in the last days, false teachers will come who will mock the second coming of the Lord by denying it. Ito yung obvious at kumbaga ito na yung sukdulan ng pagiging delusional ng mga false teacher na to. Hindi lang nila dinideny ang persona at gawa ng Panginoong Hesus, pero ngayon they will now deny His second coming. So they are mocking the second coming of the Lord Jesus Christ. Nilalait nila, tinutuya nila at binibigyan ng mga pagdududa ang kanilang mga tinuturuan patungkol sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Perhaps these false teachers were resisting the coming of the Lord because they are under the delusion that there will be no judgment and moral accountability to their deadly teachings and manipulation. Siguro iniisip nila na hindi na muling babalik si Jesus. At iniisip nila na makakatakas sila sa mga mali nilang mga pagtuturo, sa mga immoral nilang pamumuhay, at maging sa kanilang mga pang-aabuso sa kanilang mga tinuturuan. Akala nila wala ng accountability. Akala nila wala ng judgment na ibabagsak sa kanila ang Diyos. Kaya naman, in their delusion, dinideny nila na muling babalik ang Panginoong Hesukristo. Peter reminds his readers that instead of resisting or fearing the second coming of the Lord like the false teachers, Christian believers must look forward to it. Mga kapatid, ang isa po sa mga palatandaan ng isang tunay na mananampalataya ay ang kanyang pananabik sa muling pagbabalik ni Jesus. Unlike po ng mga bulaang guro, we look forward to the second coming of Christ. Hindi tayo natatakot. Kung meron man dapat matakot sa muling pagbabalik ni Jesus, yun po ay ang mga bulaang guro at yung mga hindi mananampalataya na patuloy na sumusuway sa utos ng Diyos at hindi nagpapasakop sa ebanghelyo ni Kristo.
For true Christian believers, the promise of the return of Christ is not a legend. Hindi po yan alamat, hindi po yan kathang-isip. Rather, ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesus ay isang katotohanan na dapat po nating paniwalaan at dapat po nating i-look forward. At dahil sa katotohanan na muli po siyang babalik, ito din po ang magdidikta sa atin kung paano tayo dapat mamuhay sa pangkasalukuyan bilang mga mananampalataya. So Peter assured his readers that the seeming triumph of evil and false teaching in their midst do not mean that the promise and plan of God has been destroyed or derailed. Sinasabi kasi ng mga false teachers, ang tagal-tagal na. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik si Jesus. Noon pa namin naririnig na muling darating si Jesus, pero hanggang ngayon, wala pa siya. Ang sinasabi ni Pedro sa kanyang mga mambabasa, huwag ninyong aakalain na porke parang ang tagal na, parang ang tagal ng muling pagbabalik ni Jesus, huwag ninyong aakalain na nakalimot na ang Diyos sa kanyang mga pangako. O di kaya naman, hahayaan na lang ng Diyos na maghari ang kasamaan at ang mga maling katuruan sa paligid. Hindi po ganon. Believers must take note that even in the execution of God's judgment to the ungodly and sinners, God is still exercising His mercy and grace towards people because He wants them to be saved from the coming judgment by repenting of their sins and trusting in Christ. In fact, mga kapatid, kailangan po nating maunawaan na yung seeming delay, seeming delay ng muling pagbabalik ni Jesus ay kanyang paraan ng Diyos upang bigyan ng mahabang panahon pa ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Opportunity na ibinibigay ng Diyos sa mga tao upang talikuran nila ang kanilang mga maling pamumuhay at magpasakop kay Jesus. And sadly, yan po ang hindi nauunawaan ng madaming tao na pinangungunahan ng mga bulaang guro. So Christians must not lose heart in the seeming delay of God's judgment. Instead, they must take it as an opportunity to proclaim the gospel and to demonstrate through their godly lives the power of the gospel and the grace of God in the midst of opposition and suffering. Nawa, wag po nating gayahin yung kaisipan ng mga false teachers. Wag tayong mainip. Kasi alam po ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi man ibigay ng Diyos yung mga kahilingan natin sa paraan na nais natin na mangyari, pero mapagkakatiwalaan po natin siya na alam niya ang kanyang ginagawa at sa mga seeming delay niya, nandoon ang kanyang wisdom upang isakatuparan ang kanyang mabuting layunin sa kanyang mga anak. And in the case of false teachers, yung kanyang paghuhusga sa mga bulaang guro. There are three things po na gusto kong ibahagi sa inyo mula po sa ating passage. Una, from verses 1 to 6, the judgment of false teachers will come even if they deny it. Realidad po yan. Totoong mangyayari. Kahit paulit-ulit na i-deny ng mga false teachers, ang muling pagbabalik ni Jesus, darating at darating yan. At ayon po kay Pedro, ang pangunahing layunin ng muling pagbabalik ni Jesus ay upang ibagsak ang kanyang hatol laban sa mga bulaang guro na ito na nagtuturo ng mga bagay na napakadelikado at nakamamatay sa pananampalataya, maging sa kaluluwa ng mga tagapakinig nila. Napakaseryoso ng kasalanan ng mga bulaang guro. Kaya kahit ano pang gawin nilang pagdi-deny, kahit anong gawin pa nilang pagpigil, sa muling pagbabalik ni Jesus, darating siya upang husgahan sila kasama na ng lahat ng mga ayaw kumilala kay Hesukristo. Basahin po natin ang mga talata. Sabi ni Pedro, "This is now the second letter that I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by way of reminder." So yung first and second letter ni
ni Pedro ay mga liham na kanyang isinulat upang bigyan ng paalala ang kanyang mga mambabasa. Kung tama ang sinabi ng mga scholars, malapit na kasi siyang mamatay. At upang ihanda ang kanyang mga mambabasa, upang ihanda ang kanyang mga pinagpapastorang Kristiyano sa kanyang paglisan, sa kanyang pagkamatay, isinulat niya ang mga liham na ito. Sabi ng verse 2, that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Nagbigay ng utos ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at sa pamamagitan ng mga apostol. Sinasabi ni Pedro na kapag dumating at nangyari ang mga bagay na ito, hindi kayo mabibigla. Hindi kayo magugulat sapagkat alam ninyo na matagal na yung sinasabi sa inyo. And therefore, kailangan kayong maghanda, lalong-lalo na ngayon na paalis na ako sa mundo na ito. In verse 3, sabi ng apostol, knowing this first of all, that scoffers, sa ibang translation po, mockers. Scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. So yung mga panglalait ng mga bulaang guro sa mga katuruan ng Biblia, sa persona at sa gawa ng Panginoong Hesus ay nagbubunga o nagmumula sa mga desire ng mga false teachers na ito na nagmumula sa kanilang mga kasalanan, sinful desires. Pero naging specific si Pedro in verse 4. Paano ba yung ginawa nilang pagmamak sa Panginoong Hesus? Ano ba yung specific na ginawa nila na pangungutya, no, panglalait sa Panginoong Hesus? Verse 4, sabi po, they will say, where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. Nasa na yung sinasabi nila na sinasabi ninyo na muling pagbabalik ni Jesus o yung pagdating ni Jesus. Ay namatay na itong mga propeta, no? Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Verse 5, for they deliberately overlook this fact that the heavens existed long ago and the earth was formed out of water and through water by the word of God. And that by means of this, the world that then existed was deluged with water and perished. Sabi ko nga po, isa sa mga palatandaan ng mga false teacher ay ang kanilang pagiging arrogante. They have this delusion of grandeur. No, ang taas ng tingin nila sa kanilang mga sarili to the point na they can say na hindi na babalik si Jesus. Wala na kayong pag-asa. Hindi totoo ang sinabi niya na muli siyang babalik. At itong kanilang delusion na ito ay malinaw na makikita natin sa kanilang blatant denial of the second coming of Christ. It is obvious that they mock the coming of the Lord because they are under the delusion that His coming will not arrive. Siguro yan na po yung height of delusion, ano? Yung deny mo, yung justice na ibibigay ng Diyos sa iyo dahil sa mga kamalian at kasalanan na ginawa mo laban sa Kanya at laban sa Kanyang simbahan. Ganito po inilarawan ni Pedro ang mga scoffers na ito. Sila yung mga false teachers. Sila yung mga nagdi-deny sa persona at gawa ni Jesus. At dahil doon, i-deny din nila, itinatanggi din nila na muli siyang babalik. Pakinggan po natin ang sinabi ng isang commentator. Sabi po ni Warren Wiersbe, scoffer is someone who treats lightly that which ought to be taken seriously. Ang isang scoffer daw, sabi ni Warren Wiersbe, ay hindi niya siniseryoso ang isang bagay na dapat seryosohin. In our text, yung bagay na dapat seryosohin ay ang muling pagbabalik ni Jesus. No, the reality of judgment, the reality of punishment to false teachers.
Madaming mga tao po ngayon, katulad ng mga nakalipas po natin na pag-aaral, na they even mock the fallen angels, di ba? Yung nakaraang mga pag-aaral natin, bahagi ng pagpapakita nila ng kanilang kayabangan at pagiging arugante. Yung mga bagay na dapat bigyan ng seryosong pagtingin ay kanilang winawalang bahala. At dito makikita natin na hindi nila siniseryoso ang muling pagbabalik ni Jesus. Their denial of the second coming of Christ is consistent to their disdain for holiness. And since Christ is holy, they also disdain His person and presence. Dahil ang kanilang pamumuhay ay pamumuhay na hindi banal, expect natin na ayaw nila sa isang persona na purong kabanalan. And that is Christ. Dito mo makikita talaga na yung lalim ng kanilang kasalanan ay nag-uugat sa kanilang hatred towards Christ. Galit sila sa Diyos. Bagamat sinasabi nila na ipinapangaral nila ang salita ng Diyos o sila yung mga tagapagturo ng banal na kasulatan, pero deep down sa kanilang mga puso, deep inside, they hate God. Kasi yung kanilang pamumuhay ay laban sa kabanalan at karakter ng Diyos na kanyang ipinahayag. The second coming of Christ is a serious matter that must not be taken lightly. Ngayon, nauuso, di ba? Mga kapatid, yung mga nagsasabi na sa ganitong petsa, darating na si Jesus. Di ba? Marami na tayong narinig na ganyan. Meron pa nga na nagbenta na ng kanilang mga ari-arian, nag-resign na sa kanilang mga trabaho kasi sabi nila, darating na daw si Jesus. Mga kapatid, hindi po ganon ang pagtrato sa dakilang katotohanan ng muling pagbabalik ni Jesus. Itong mga false teachers nung panahon ni Pedro, sabi nila, hindi na siya babalik. Wala na kayong aasahan. The false teachers mock Christ and His second coming because they think that they can avoid judgment and accountability for their wrongdoings. Yun talaga ang kanilang purpose. Kung sila ang masusunod, talagang gusto nila na wag nang bumalik si Jesus. Kasi alam nila na ang pagbabalik ni Jesus ay magdadala sa kanila sa kahatulan. Siyempre, alam din nila na mali ang kanilang mga itinuturo. Mali ang kanilang mga pamumuhay. Inaabuso nila ang kanilang mga tagapakinig. Kaya naman, iiwasan nila, i-justify nila ang kanilang kamalian at gagamitin nila ang lahat ng pwede nilang gamitin para lang maiiwas ang kanilang mga sarili sa paparating na hatol ng Diyos sa kasamaan. At ito nga po, they deny, they resist the coming of Christ. So to counter this propaganda by false teachers, Peter proceeded by giving his readers two illustrations in the created world. One is the creation of the world, and two, the destruction of the world by flood. Peter is showing his readers the power and authority of God's Word to demonstrate that God is true to His Word. So sinabi ni Pedro, ang lahat ng bagay na likha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At nung pinarusahan niya ang mundo, nung kanyang pinalubog ito sa pamamagitan ng isang worldwide flood, lahat ng sinabi ng Diyos ay ginawa niya. Lahat ng sinabi ng Diyos ay nangyari. Ibig sabihin, ipinapakita ni Pedro na huwag ninyong lalaitin ang salita ng Diyos sapagkat totoong gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. So contrary to the words of false teachers, God's word is absolute and truthful and reliable. Yung mga false teachers, ang kanilang sinasabi palagi ay kabaliktaran ng sinasabi ng salita ng Diyos. Pero ang salita ng Diyos ay totoo, tama at mapagkakatiwalaan.
So, mga kapatid, huwag po tayong malilito, no? Itong salita ng Diyos, ito po ang ating absolute standard for our doctrines and our practice. Lahat ng mga pagtuturo na kumukontra sa malinaw na kapahayagan ng Diyos sa kanyang salita ay hindi natin tatanggapin at ituturing natin sila for what they are. They are false teachings. Kaya naman po mga kapatid, be certain of the Lord's return. Asahan po natin ang muling pagbabalik ni Jesus. False teachers and false believers may try to resist or deny the return of Christ, but it is sure, it is certain that He will come again to judge the living and the dead. Merong paghahatol na darating. Huhusgahan ng Diyos ang mga tao. Siyempre tayong mga mananampalataya, hindi na tayo huhusgahan upang ipadala sa impyerno. Pero ang mga false teachers, ang mga hindi mananampalataya, they will be judged because of their sin and because of their rejection of the gospel. Yon ang naghihintay sa kanila. Pero katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang mga totoong mananampalataya, they look forward to the coming of Christ. Kasi yung presensya ni Jesus, ang presensya ng Diyos, yon ang spring ng ating delight and joy bilang mga mananampalataya. Number 2, in verse 7, the judgment of false teachers will come to demonstrate that God do not tolerate ungodly people. Sabi po ng verse 7, but by the same word, the heavens and earth that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. Darating ang paghuhusga ng Diyos upang ipakita niya na ang Diyos ay hindi niya hahayaan na manatili ang kasamaan. Merong hangganan. Ang seeming triumph of evil and false teaching around us. Huwag po nating iisipin mga kapatid na walang pakialam ang Diyos sa mga nangyayari sa ating paligid. Lahat ng mga tao na gumawa ng kasamaan laban sa kanilang kapwa-tao, lahat ng mga tao na umabuso sa mga mahihina at walang kalaban-laban, lahat ng mga tao na nasa kapangyarihan na ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga Diyos na kaya nilang gawin ang kanilang gustong gawin, kung titignan natin sila, parang wala na yatang katapusan to Hindi na yata sila mawawala sa kapangyarihan. At patuloy na aabusuhin ng mga tao na nasa paligid nila. Mga kapatid, ito po ang malinaw na sinasabi ng Biblia. There will come a day wherein God will judge the wicked and wherein He will destroy all ungodly people and all ungodliness. Meron silang araw sa Diyos. At ang mga false teachers, yan ang naghihintay sa kanila. Pero wag natin iisipin na limitado lamang sa mga false teachers ang paghatol ng Diyos. Katulad po ng sinabi ko, lahat ng mga masamang tao sa mundo, lahat ng mga tao na gumawa ng kasamaan, na for some reason they evaded justice on this world because of corruption and politics. Mga kapatid, kasama sila sa dudurugin ng Diyos sa muling pagbabalik ni Jesus. Maliban na sumampalataya sila kay Jesus, magsisi sa kanilang mga kasalanan, kilalanin na si Jesus ang tunay na hari, kasama sila sa mga hahatulan, kasama sila sa mga mawawasak sa muling pagbabalik ni Jesus. So, ang pag-asa natin, mga kapatid, ay nasa katotohanan ng muling pagbabalik ni Jesus. We may not get the justice that we want on this life. But be assured that in the coming of Christ, justice will be
done. Yan po ang ating pag-asa. Kasi mga kapatid, madaming mga pwedeng mangyari sa ating buhay. At sa sistema ng ating mundo ngayon, napakahirap makakuha ng katarungan. And the only thing that we can do is to put our hope in God who is just. He will bring justice. The return of Christ will unleash to the world the judgment of God for the unbelief and rebellion of people. And false teachers will certainly be part of those who will receive the divine judgment of God. Namamayagpag sila di ba? Napakadami nilang mga tagasunod. Napakalaki ng kanilang mga gusali. Di ba? Milyon-milyon ng kanilang pera. Yung iba nga sa kanila, merong sariling eroplano, may mga bodyguard, di ba? Bulletproof ang kanilang mga sasakyan. They are untouchable. Yun ang akala nila. Pero alam nyo mga kapatid, itong mga bulaang gurong ito na nagtatago sa kanilang kasinungalingan at nagtatago sa mga yaman na kinuha nila sa pamamagitan ng pag-abuso sa kanilang mga tagasunod. Darating ang panahon na the day will come when God will expose them for all the world to see that they are nothing but false teachers, charlatans, na pawang kasinungalingan ang sinasabi. Kasama sila sa mga tatanggap ng banal na paghahatol ng Diyos sa mga makasalanan. Kaya po mga kapatid, kailangan natin maunawaan, God is a holy God. And therefore, He will not tolerate sin and wickedness. God will judge sin and sinner wherever it may be found. Wala pong makakaiwas, walang makakaligtas sa tiyak na hatol ng Diyos sa mga masasamang tao. At the present, it seems that God is indifferent to evil things being done in the world or to the folly of unbelief that is now very rampant in contemporary culture. Di ba minsan nakakasawa ng makinig ng mga balita? Patayan dito, patayan doon, digmaan dito, digmaan doon. At mababasa natin kung sino-sinong nasa kapangyarihan na inaabuso ang mga taong maralita para sa kanilang sariling pangsariling naisin sa buhay. Minsan, ipag-asa pa ba tayo dito sa mundo na to? Meron pa bang pagbabago na darating? Mga kapatid, perhaps wala na. Due to the fallenness of this world and to the sinfulness of human beings, perhaps wala na. Pero kasi, ang pag-asa natin, hindi naman sa mga tao o sa mundong ito, hindi po ba? Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na maging mahusay sa ating pamumuhay at sa ating witness bilang mga mananampalataya. Paghusayan natin ang ating mga hanap buhay upang maging patotoo tayo na mga mabuting mananampalataya at tagasunod ni Jesus. Upang nang sa ganun, sa kabila ng bulok na sistema ng mundong ito, tayo'y magniningning bilang mga anak ng Diyos na nagtuturo that there is a better way. And that better way is found hindi sa ating sariling mga kabutihan o katwiran, kundi sa totoong kabutihan at katwiran ng Diyos na lumikha sa atin. Yon ang ating pag-asa. That's why we preach the gospel. Kaya hindi tayo mamimili. We will preach the gospel and we will preach that if you disobey the message of the gospel, you will perish. But to those who will submit, handa ang Diyos na magbigay ng kapatawaran. Be assured of these, brothers and sisters. God will not be mocked.
God will not be mocked. The seeming triumph of evil and evildoers doesn't mean that God has abandoned His people or that He has forgotten His promise. Makinig po kayong mabuti mga kapatid. Every moment that passes without the judgment of God is an act of grace from God. Alam niyo po ba kung tutuusin, dapat wala ni isa sa atin ang nagising pa kaninang umaga. Kung if we are honest, di ba? Sa mga inisip, sa mga sinabi natin, sa mga kasalanan natin laban sa Diyos, if we are honest, dapat ni isa sa atin wala nang nagising kaninang umaga. Pero nandito tayo, nakikinig sa Kanyang salita, sumasamba sa Kanya, kasama ang ating mga kapatid. Kaya nga po, pag may nagtanong sa inyo, ang magandang sabihin, ganito. Kapag may nagtanong sa inyo kung kumusta ka, ganito dapat ang ating maging sagot bilang mga mananampalataya. We are better than we deserve. Because in truth, what we deserve is nothing but destruction. Pero hindi po nauubos ang biyaya at habag ng Diyos. Hindi ko po minamaliit, mga kapatid, ang mga pinagdadaanan natin sa buhay ng mga masasama at mga masasakit na kalagayan. Hindi ko din po sinasabi na parusa yan ng Diyos sa inyo. Hindi po. Ang sinasabi ko lamang po, ang Diyos ay nangingibabaw sa lahat ng kalagayan at sitwasyon natin sa buhay sapagkat siya'y soberanong Diyos. Marunong, matalino, at mabuti. For those of us who are already in Christ, we know na ang Diyos ay kumikilos para sa ating kabutihan, even if ang gagamitin niya ay ang mga bagay na hindi natin gusto. People who refuse to repent and believe the gospel is just accumulating for themselves the wrath of God for the day of judgment. Sabi nga, di ba? Kapag puno na ang salop, dapat nang kalusin. Sabi ni Fernando po. Ibig sabihin, for false teachers, may hangganan, mga kapatid, ang pasensya ng Diyos. Bagaman paboritong pakinggan ng mga tao that God is love, God is gracious, God is merciful, totoo po ang mga bagay na yon, pero may hangganan. At habang pinapahaba ng Diyos ang panahon, nang hindi pa muling pagbalik ni Jesus, ibig sabihin, Kanyang pinapahaba ang Kanyang pasensya sa mga taong makasalanan. Kasi sabi nga ng talata, hindi nais ng Diyos na tayo'y mapahamak, kundi tayo'y makapunta sa pagsisisi at magkaroon ng kaligtasan. Flee to Christ, mga kapatid. Flee to Christ for refuge. Go to Him for salvation. And that leads me to our third and final point. Verses 8 to 9. The judgment of false teachers will come to display God's patience and grace to people who will repent. Sabi po ng verses 8 hanggang 9. But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, 1 day is 1,000 years, and 1,000 years is 1 day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you. Anong sabi? God is patient toward us. So kapag naiinip tayo, Lord, kailan ka ba muling babalik? Ang tagal na, Lord, naiinip na po kami. Bumalik na po kayo, parusahan na ninyo ang mga makasalanan at mga masasamang tao. Hindi po mabagal ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang pangako. Ang ibig lamang sabihin ng Kanyang seeming delay, pinapahaba niya ang pasensya niya. Bakit daw po?
God is patient toward us, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Di ba mabuti ang Diyos kahit sa mga masasamang tao? And even to those false teachers, nandoon ang extension ng habag ng Diyos. Nais din ng Diyos na manumbalik sila sa katotohanan. Yung mga false teachers, gusto din ng Diyos na maligtas at magsisi. Kaya nga, pinapahaba niya ang panahon ng ating paghihintay sa kanyang muling pagbabalik. Hindi dahil mabagal siyang kumilos, kundi dahil nais niya na bigyan ng mahabang panahon ng mga tao upang magsisi sa kanilang mga kasalanan. God is delaying His judgment because He is giving people the opportunity to repent of their sins and to trust in Christ. Hindi natin alam kung gaano pa kahaba ang panahon na ibibigay ng Diyos sa atin bago muling bumalik si Jesus. Christ may come at any moment. He may come tonight, He may come tomorrow, He may come next year, He may come after 100 years, hindi po natin alam. Pero ang sigurado, gaano man kahaba o kaiksi pa ang panahon na natitira bago muling bumalik si Jesus, yon ay nakalaan upang tawagin ng mga tao sa pagsisisi at pananampalataya kay Hesukristo. And our challenge now is this, mga kapatid. Wag po nating sayangin ang ating mga buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Bagkus gamitin natin ito to preach the gospel to people. Let us urge them to believe in Christ. Nawa, ramdam natin yung sense of urgency. Parang merong bomba na malapit ng sumabog, and therefore, kailangan nating magmadali. Nawa po manatili sa atin yun, mga kapatid, yung sense of urgency so that we may preach the gospel to people. So mga kapatid, let me close with this. The delay of God's judgment is an act of grace. The Lord is merciful and gracious. We must not squander the patience of the Lord by continuing in our sin and unbelief. Huwag po nating aabusuhin ng biyaya at habag ng Diyos sa atin. Huwag nating sayangin ang panahon na binibigay pa niya sa atin upang maituwid natin ang ating mga buhay kung ito hindi naaayon sa kanyang kalooban, o di kaya naman huwag po nating sayangin ang panahon na meron tayo at gamitin natin ang ating mga buhay to proclaim the gospel to many people. Kasi alam po natin, mga kapatid, na walang ibang pag-asa ang mga tao kundi ang ebanghelyo ni Kristo. Walang ibang pag-asa ang mga tao kundi ang katotohanan na si Jesus ay muling babalik upang husgahan ang mga makasalanan at mga masama at upang ganapin ang katubusan at kaligtasan ng mga naghihintay sa Kanya. And that is us. Tayo po na mga mananampalataya ni Jesus. Mga kapatid, be encouraged that the seeming delay of Christ's return is an opportunity for people to trust Christ as Lord and Savior. This is also an opportunity for us to examine our lives in light of God's Word, and let us ask the Lord for grace to reveal the true condition of our hearts so that we may find genuine faith in Him. Hindi ko po sinasabing hindi totoo ang inyong pananampalataya. All I'm saying is this, examine your life. Baka kasi kahit totoong mananampalataya ka, dahil meron tayong mga kasalanan na hindi natin mabitawan, hindi natin makamit yung, let me use this word, hindi natin makamit yung ating full potential as believers in service to the kingdom of Christ. Pero ang Diyos po yung mahabagin at nakikinig sa ating mga panalangin. So, let's take comfort from this truth.
Christ will return. For us, na mga mananampalataya, He will return to complete our salvation. Lahat ng kasamaan, lahat ng sakit, karamdaman, maging ang kamatayan ay aalisin ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik. Maaaring hindi na gumaling ang ating mga karamdaman. Maaaring ang iba sa atin maagang mamatay. Maaaring hindi natin makamit yung buhay na inaasam natin ngayon. Maaaring habang buhay tayong manatiling mahirap sa mundong ito. Mga realidad po yan kasi hindi naman yan ipinangako ng Diyos. Pero isa ang kanyang pangako na tunay na mangyayari sa muling pagbabalik ni Jesus. He will make everything new. He will make all wrongs right. And He will give to us the life that we want but we never had in this life. Yun ang pangako ni Jesus. Yun po ang naghihintay sa atin. Tayo po yung manalangin. Amang banal, salamat po sa inyong pagtuturo sa amin ng inyong mga salita. Purihin ang iyong dakilang pangalan sapagkat tunay na mabuti ka. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin that you spoke to us through your word. May you bless my brothers and sisters here. Ano man po ang kahilingan ng kanilang mga puso, mga taimtim nilang mga panalangin, bigyan mo po ng kasagutan sang-ayon sa inyong mabuting plano at matalinong pagpapasya. Purihin ang pangalan mo, pagpalain mo ang iyong simbahan dito po sa GCF Pampanga West. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen.